Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Tiraj Mabadiri, ang susunod na tagapagdaloy. Ngayon dadako tayo sa katuturan, kalikasan at katangian ng wika. Una ay ang katuturan ng wika. Ang wika ay isang sistematikong hanay ng mga simbolo, tunog at mga kaugalian na ginagamit ng isang pangkat ng mga tao para sa komunikasyon. Ito po ay pangunahing kasangkapan para ipahayag ang mga ideya, damdamin, karanasan, kaalaman at kultura mula sa isang tao patungo sa iba. Ang pangalawa naman po ay ang kalikasan ng wika. Nabahagi po ang kalikasan ng wika sa 5. Una ay ang sistematiko. Ang sistematiko po ito ay may organisadong istruktura at mga tuntunin na sinusunod para maunawaan ang mga nagsasalita nito. At ang pangalawa ay makabuluhan. Ang bawat bahagi nito ay may tiyak na kahulugan na ayon sa paggamit ng komunidad. At ang pangatlong bahagi po ng kalikasan ng wika ay ang nakikita o naririnig. Maaring ipahayag sa pamamagitan ng tunog, oral, sulat, written, o mga kilos, tinatawag nating sign language. At ang pang-apat po ay ang kultural at panlipunan. Ito ay bahagi ng kultura ng isang pangkat at nagbabago depende sa mga pangangailangan ng lipunan. At ang panghuli ay ang nagbabago. Ito po ay lumalago at nag-aangkop sa pagdaan ng panahon sa pamamagitan po ng paglikha ng mga bagong salita o pagbabago ng kahulugan ng mga luma. Ngayon dadako tayo sa katangian ng wika. Kapag sasabi nating katangian ng wika, ito ay ang makapagpapadala at makatanggap ng mensahe, nagbibigay daan sa daloy ng impormasyon sa pagitan ng individual o grupo. Nabahagi po sa 3. Una ay ang flexible. Ang flexible maaring gamitin para ipahayag ang iba't ibang antas ng kahalagahan at pagiging totoo ng mensahe. Pangalawa ay ang inventibo. Ang inventibo maaring gamitin para lumikha ng bagong kaisipan, dula, iba pang anyo ng sining. At ang pangatlo po ay ang universal at particular. May mga karaniwang katangian na meron lahat ng wika, ngunit may kakaibang katangian din depende sa komunidad na gumagamit ito. Ngayon, dadako naman tayo sa nagagamit ang kaalaman sa kasanayang panglingwistika at pangkomunikasyon sa pagsusuri ng pahayag, pasulat at pasalita. Kapag sinasabi po natin ang kasanayang panglingwistika ay tumutukoy po sa pag-unawa ng istruktura, gamit at kahalagahan ng wika. Samantala, ang kasanayang pangkomunikasyon po ay may kinalaman sa wastong pagpapahayag, pag-unawa ng mensahe. Maaaring gamitin ang dalawang kasanayan na ito para suriin ng malalim ang anumang pahayag. Pagsusuri batay sa kasanayang panglingwistika. Para po sa pasalitang pahayag, mayroon itong 3 bahagi. Una ang tunog at daloy. Kapag sinasabi natin tunog at daloy, suriin ang paggamit ng tono, diin, bilis ng pagsasalita at mga pahinga na nakakaapekto sa kahulugan at emosyonal ng mensahe ng pahayag. Pangalawa ay ang istruktura ng pangungusap. Tignan kung wasto ang pagkakaayos ng mga salita, bahagi ng pananalita at paggamit ng panlapi o pandiwa na nagbabago ng kahulugan. Pangatlo ay ang bokabularyo. Suriin kung ang mga salita ay angkop sa madla, layunin ng pahayag at tumpak na naglalarawan ng ideyang ipinapahayag. Para naman sa pasulat na pahayag ay mayroon din itong 3. Una ay grammatical at bantas. Tignan ang wastong paggamit ng mga pananda, baybay, balarila at pagkaayos ng mga talata na nakakatulong sa pagiging malinaw na mensahe. Pangalawa, anyo at istruktura. Suriin kung ang pagkakaayos ng mga ideya mula sa pamagat hanggang sa konklusyon ay logical at organisado. Ang pangatlo ay ang estilo ng pagsulat. Tukuyin kung ang paraan ng pagsulat ay angkop sa layunin. Halimbawa, pampolitikan, pang-akademiko, pang-komersyon, at madla ng pahayag. Ngayon dadako naman tayo sa pagsusuri batay sa kasanayang pang-komunikasyon. Para sa pasalitang pahayag, mayroon din itong 3. Una ay ang layunin at madla. Tignan kung natutupad ng pahayag ang kanyang layunin. Halimbawa, ang magbigay ng impormasyon, magkumbinsi at aliwin. At kung ang mensahe ay nauunawaan ng target ng madla. Ang pangalawa ay ang non-verbal na mga senyales. Suriin ang paggamit ng kilos ng katawan, ekspresyon ng muka, at kontak ng mata na nagdadagdag o nagbabago ng kahulugan na pasalitang mensahe. Ang pangatlo ay ang pagpapakaharap sa madla. Tignan kung epektibo ang paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga nakapakinig para mapanatili ang kanilang interes at pag-unawa.
Ngayon, para naman sa pasulat na pahayag ay nabahagi sa tatlo. Una ay ang klaridad ng mensahe. Suriin kung ang ideyang ipinahayag ay malinaw, tiyak at hindi nalilito ang mga mambabasa. Pangalawa, kaugnay na nilalaman. Tignan kung ang lahat ng bahagi ng pahayag ay may kaugnayan sa pangunahing paksa at nag-aambag sa layunin nito. At ang pangatlo ay ang epektibidad ng pagpapahayag. Tukuyin kung nakakamit ng pahayag ang nais na reaksyon mula sa mga mambabasa. Halimbawa, pagkatuto, pagbabago ng pananaw at pagkilos. Dadako naman tayo sa pangatlo, ang pag-aaral ng wika batay sa ponolohiya, morpolohiya, semantika at syntax. Ang pag-aaral ng wika po ay nahati sa pangunahing larangan na nag-aaral ng iba't ibang aspeto ng istruktura at kahulugan nito. Ito na ang tinatawag na ponolohiya, morpolohiya, semantika at syntax. Ngayon ang una nating ibabahagi, ngayon ang una kong ibabahagi ang ponolohiya. Ang ponolohiya po ay ang pag-aaral sa mga tunog na bumubuo ng wika, mga tunog na iiba sa isa't isa at may kahalagahan sa kahulugan. Karaniwang paksa po sa ponolohiya ay ang phonema, ang pinakamaliit na unit ng tunog na nakikilala ang kahulugan ng mga salita. Halimbawa po dito ang letrang D sa damo at T sa tamo ay magkaibang phonema sa Filipino. Pangalawa ay ang supra-segmental ng mga katangian. Ito po ay tono, diin, haba ng tunog at intonasyon na nakakaapekto sa kahulugan. Halimbawa, ang tono sa bakit. Ang salitang bakit ay maaaring magpahiwatig ng pagtataka o pagsuklam. Pagbigkas at pagbaybay ng mga salita. Halimbawa sa Filipino, ang mga letrang C, K at Q ay kadalasan ay may parehong tunog na K. Halimbawa dito ay ang kutsara na kichi. Dadako naman tayo sa morpolohiya, ang pag-aaral sa mga unit ng kahulugan ng wika, morphema at kung paano ito pinagsama-sama para makabuo ng isang salita. Karaniwang paksa po sa morpolohiya ay ang morphema. Payak na salita o tinatawag nating root o bahagi ng salita na may kahulugan, panlapi, hulapi, gitlapi. Uri ng morphema ay libreng morphema, maaring mag-isa bilang isang salita. Tulad ng aso at nakakakulong na morphema, kailangan kasama na iba tulad ng halimbawa dito ang salitang umakyat. Pagbuo ng mga salita, pagdaragdag ng panlapi, pag-uugnay ng mga salita, at pagbabago ng anyo ng mga salita. Dadako naman tayo sa semantika. Ang semantika po ay pag-aaral ng kahulugan ng mga salita, parirala at pangungusap. Karaniwang paksa sa semantika ang denotasyon, literal na kahulugan ng salita. Halimbawa, aso ay isang uri ng hayop na alagang hayop. Meron ding konotasyon, di verbal o karaniwang kahulugan na ibinibigay ng kultura o lipunan. Halimbawa ay ang aso ay maaaring magpahiwatig ng katapatan o pagiging sunod-sunuran. Pangatlo ay ang relasyon ng mga salita. Kasing kahulugan o tinatawag nating synonyms, kasalungat at antonyms, pagkakaiba-iba ng kahulugan, polysemy at magkatulad na tunog, ngunit iba ang kahulugan. Tinatawag itong homophony. Dadako na tayo sa panghuli o tinatawag na syntax. Ang syntax po ay pag-aaral ng mga tuntunin at estruktura ng mga pangungusap. Kung paano pinagsasama-sama ang mga salita at parirala para makabuo ng pangungusap na may buong diwa. Karaniwang paksa ay ang bahagi ng pananalita. Simuno, panaguri, pandiwa, panguri, pangabay at iba pa. Mayroon tayong mga isura ng pangungusap. May payak, tambalan, hugnayan at tambalan at ang hugnayan. Pagkakaayos ng mga salita sa pangungusap o tinatawag ding word order. Word order. Halimbawa sa Filipino, karaniwang ayos ng pangungusap ay simuno, pandiwa, panguri o pangalan. Halimbawa, si Ana ay nag-aaral sa Filipino. Maaari rin iba ang ayos depende sa diin. Halimbawa, nag-aaral ng Filipino si Ana. Yun lamang po, maraming salamat. Muli ako po si City Raj Mae Badiri, BS Ed Filipino 4A.